Another unboxing video na naman po tayo for today's video. Gawin po nating Smart TV ang ating mga TV with this device. Dumating na nga po ang in-order natin sa online at ito ay ang TV box na 459 pesos. Ang purpose po nito ay pwede natin to i-connect sa internet para makapanood po tayo ng ating mga paboritong apps kagaya ng YouTube, Netflix, at iba pa. At ngayon ay i-unbox na po natin ito sa loob ng box at ito na po yung maliit na box kung saan ito yung i-connect natin sa Wi-Fi. Ito naman po ang kanyang HDMI cable. Ito po yung i-connect natin sa mismong TV at saka dito po sa box para makapanood po tayo. At next naman po, makikita din po natin dito ang kanyang remote control powered by AAA batteries na dalawa. Wala po siyang kasamang battery. Maganda po itong remote niya kasi nandito na po yung mismong YouTube, Netflix at browser. At ito naman po yung kanyang power source, 12 volts adapter. At ito naman po yung kanyang manual na kadalasan hindi naman po natin siya binabasa. So if ever may mga hindi po kayo masundan dito sa video, pwede nyo pong basahin itong kanyang manual. Madali lamang po intindihin dito kasi meron po siyang English translation. At ito na nga po yung mismong unit. Makikita po natin dito na napakaliit lamang po na box. At dito po sa kanyang side, makikita po natin na meron siyang USB port kung saan pwede natin ilagay ang ating mga mouse. At dito naman po sa likod, makikita natin na meron ding isang USB, isang LAN, isang HDMI, isang headphone jack, at saka yung kanyang power source. Napaka-minimalist lamang po ng kanyang design, napaka-nipis at maliit lamang po siya. Naisipan nating bumili ng ganito para po may magamit po tayo, panonood ng YouTube at yung mga sinusubaybayan natin sa Netflix. So later on, itetest po natin ito at titignan kung paano siya i-operate. Ito po kasi siya, pwede nating i-operate na maging Smart TV ang ating mga televisions na hindi pa siya smart. At ngayon ay susubukan na po natin siya. Una sa lahat, buksan po natin ang ating mga TV at isaksak ang HDMI cable sa mismong likod po ng ating mga TV. At ngayon ay saksak na po natin ang ating power adapter at saka ilagay po natin sa ating mga unit. Pagkatapos ay saksak na po natin ang HDMI dito sa likod ng ating mga box. Makikita po natin dito sa box ang indicator. Pag umilaw na po siya ng green, yun po yung indicator na may power na po ang ating mga unit. Ganito po ang kanyang itsura. At ngayon naman ay itest na po natin siya. Saksak natin yung HDMI sa kanyang likod. At makikita po dito sa screen na gumagana na po siya. At ngayon ay ihanda na po natin ang ating mga remote control. At dito po ay inanavigate po natin ang kanyang mga features. Una ay pumunta muna tayo sa settings at iset up ang ating mga internet connection. Piliin po natin itong network and internet at piliin po ang yung mga Wi-Fi. And then ilagay lamang po ang yung mga password. At kapag connected na po kayo, makikita nyo po dito sa kanyang home ang iba't ibang features at apps nito. At dito nga po, makikita po natin na meron siyang AirPlay, meron ding Chrome, Disney, Firefox. Meron na din po itong Play Store kung saan pwede pa tayong mag-download ng ibang apps. Meron na rin YouTube, Netflix, at Prime Video. Ngayon naman po ay susubukan po natin ang kanyang YouTube features kung gumagana po ito. At ayan na nga po, nag-open na po ang kanyang YouTube. Antayin lamang po natin na mag-loading. Pag mas mabilis po ang internet, mas madali po siyang mag-loading. Na-set up na nga po natin kanina ang ating mga YouTube. Naka-sign in na po tayo. At ngayon ay magsa-sign in po ulit tayo para makita po ninyo kung paano po siya gumagana. Once po na na-click po ninyo ang yung mga YouTube account, ganyan po ang kanyang itsura. So ayan na po, gumagana na po siya. Pwede na po kayong mag-search ng mga channel o kaya ng mga gusto ninyong panoorin. At itesting na po natin itong isang video.
Napakalinaw po at napakabilis ang kanyang response. At ngayon ay subukan naman po natin sa iba. Susubukan po nating mag-search ng channel na ating papanoorin. Halimbawa, i-search po natin dito ang aking channel. Tiyagaan lamang po sa pag-input ng mga letters. Kapag meron po kayong mga mouse, pwede po ninyong ikabit sa mismong side niya para mas mabilis po kayong makapag-input ng mga letters. Medyo mas matagal lamang po mag-input pag ang gamit po natin ay ang remote control. So once na na-type na po ninyo ang yung mga hinahanap, ay pindutin lamang po ang search at dito makikita na po ninyo agad ang kanyang result. So for example, piliin lamang po natin itong ating channel at makikita na po agad natin dito na mabilis po siya mag-loading. At ngayon ay pipili naman po tayo ng video na i-play po natin para makita po ninyo kung gaano siya kalinaw. Pero bago po tayo mag-play, ay subukan naman po natin ang ibang streaming apps kung gumagana ba siya. Ngayon, subukan po natin na pumunta sa homepage at piliin po natin ang Netflix kung gumagana nga ba talaga siya. At ayan na po, naglo-loading na po. Dito nga po pala ay meron ng naka-install na Netflix kung saan meron ng mga libre na movies na pwede mong panoorin. Napakaraming movies po dito na pwedeng pagpilian. Depende po sa gusto po ninyo na genre. Scroll lamang po natin para makapamili po tayo ng mga movies na ating papanoorin. Bale, napakasulit po nito kasi wala po siyang subscription sa Netflix. Talagang maraming movies na po yung nakalagay dyan. So mamimili na lang po kayo kung alin po dyan yung gusto nyong panoorin. As long as connected sa internet at malakas po ang yung data connection or internet connection, ay makakapanood po kayo nito. So yung features nga po pala dito sa box ay up to 4,000 yung kanyang resolution, kaya sobrang napakalinaw po talaga. At ngayon ay subukan naman po natin sa kanyang Chrome browser kung gumagana pa siya. At ayan, redirected na po siya sa kanyang YouTube dito po sa mismong Chrome. So far, napakabilis po ng kanyang pag-response. Pwede din po kayo mag-search po dito sa Chrome. At ang isang magandang features pa po nito ay itong AirPlay, kung saan pwede po ninyong i-connect ang yung mga devices, mga smartphones dito sa box. Kung saan pwede na ninyong mapanood ang mismong laman ng yung mga smartphones papunta po dito sa mismong kanyang television. Kung may mga movies po kayo na gusto niyong panoorin dito sa TV para mas malaki ang screen, ay pwede po dito sa kanyang AirPlay. At ngayon naman ay bumalik po tayo sa YouTube at susubukan na po natin para makapag-play po tayo ng mga videos at titignan kung gaano po siya kalinaw at kabilis. Pipili lang po tayo dito ng video sa aking mga playlist at i-play po natin ito. At ayan nga po, makikita po ninyo na sobrang napaka-crisp ng kanyang image at sobrang linaw. Hoping na may napulot na naman po kayong ideas sa ating video ngayon. Huwag po ninyo kakalimutang pindutin ang subscribe button at bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng ating mga bagong content.